mga mahal kong taga-subaybay, ay kusa ho ito na bumaba sa pwesto dahil hindi na po makayanan dala po ng paglala itong kanyang mga galawan. Hindi sa usually, sabihin ko na lang strange. Hindi ko nga alam, kailangan niya may kausap siya na mas madunong pa sa akin. No? Kasi abogado naman ako, baka ibang field ang kailangan kausap ni Baby. Ay maagapan na dalhin at suriin kung ano nga ang tunay ng laman ng utak nito. Alright, welcome back to my YouTube channel. I'm Andy's Vlog. Ito, talagang napakainit na usapin. Mga mahal kong taga-subaybay, itong galawan ng kasalukuyang Vice Presidente na si Sara Duterte. Naku po, nagalit ang taong bayan. Marami ho ang tumutulog sa kanya, maging ang mga ilang senador ho, congressman, halos lahat ho ay nagbibigay ho ng kanilang public opinion tungkol dito sa galawan na nakakatakot, galawang kalukuhan ni Vice Presidente Sara Duterte. Napakainit din pong usapin na ito ay bababa sa pwesto. At napakainit din pong usapin na ito ay malakas na talaga ang tama sa utak. At napakainit din pong usapin, ito ho ay kailangan ng ipagamot sa mga dalubhasa. Hindi na ho kaya ng albularyo. Yung mga nabanggit pong yan, na may init na usapin ay magiging sanhi po ng kanyang tuluyan kusa na pagbaba sa pwesto bilang isang Vice Presidente. Bibigyan po natin ng linaw, mga mahal kong taga-subaybay. Huwag po kayong aalis. Gusto ko pong ibahagi sa inyo itong ating tinatalakay na isa pong dalubhasa din. Dalubhasa sa batas, isang senador ang ika nga po'y nagbigay kung ano ang matinding kinakaharap, kung ano ang katotohanan ayon po sa kanya na sariling doon sa galawan ni Sara Duterte ay nababasa niya na ito ay talagang kailangan na dalhin sa pagamutan, mga kaibigan. Matindi ho, di ba? Tayo mga kaibigan, bago ko po ibigay sa inyo itong mga resibo ng ating tinatalakay, gusto ko munang hingin ang inyong panig. Dapat po bang ito ay kusa na buo umalis sa pisto? At para dalhin at ipagamot itong si Sara Duterte dahil hindi na po maganda ang kanyang galawan. Hindi lang po isang tao nagsasabi nito, bagkos halos buong Pilipinas na ho, mamamayan, pera ang kanyang mga tagasunod. Ayaw kong isama ho ang kanyang mga tagasunod. Eto mga kaibigan, at bibigyan po natin ng linaw na talagang kailangan na itong dalhin sa pagamutan. At siyempre, bibigyan din po natin ng linaw na ito ay tuluyan ng kusa na bababa sa pwesto. Ito po, mga kaibigan. Naku ho. Actually, nag-worry ako sa kanya, kay Vice President. Sa tingin ko, she needs to talk to some professionals and maybe some close friends and family para mailabas niya yung yung mga nasa damdamin at nasa isip niya. Tama ho yun. Ito pong nagsasalita ay dalubhasa. Dalubhasa sa batas,
dalubhasa sa ika nga po ay karanasan bilang isang senador. Nabanggit ko po yan, dalubhasa na yan. Datapuat, kahit siya ho ay dalubhasa, ay hindi po pwede siya ang gumamot kay Sara Duterte. Kaya dito po sa sinasabi ni Senador Pimentel na kailangang tumingin dito ay yung marunong. Ay ito, malaki po ang sakop niyan ng salitang marunong. Ito po, para lubos po nating maunawaan. Mahirap yan yun eh. Mahirap anong tawag mo doon o hindi mo i-share. So, yun lang po ang masasabi ko. Sana may mga close friends siya and family na nakikinig and ma-advisean siya na meron siya mga sessions na ilalabas niya yung mga damdamin na gano'n. Bakit, sir? Bakit yun ang advice? Hindi siya usual eh. Yung mga nasabi niya, hindi usual po. Kita niyo ho, hindi raw usual yung mga nasabi ni Sara Duterte. Kahit po, hindi, napakarami ho. Katulad ng nasabi ko sa inyo, buong Pilipinas, pipira ang kanyang mga tagasunod na talaga nagbibigay ng kanilang public opinion sa pamamagitan ng social media, malalaking stream media na kailangan na ho itong dalhin sa pagamutan. Bilang tulong ho yun. Yung hindi ho masama. Mga mahal kong taga-subaybay, ang nagbibigay ng public opinion na dapat ito ho ay maagapan na dalhin at suriin kung ano nga ang tunay ng laman ng utak nito. Maganda pong opinion para sa akin yun. Dahil at least mabibigyan ka ng idea di ba? Ay concern lang sa iyo, Sara Duterte. Alam ko nga pare-pares lang naman tayo na tao na kailangan natin mas masaya ho tayo. Sa akin ang sarili kong pananaw. Di baling ang pera ko sa bulsa ay 10 piso. Totoo po yan. Di baling wala akong pwesto sa gobyerno bilang isang mataas na pwesto. Kung ano mang mayroon akong pwesto sa gobyerno. Sa akin walang, halimbawa ko lang ho. Basta ang importante sa akin ay kalusugan. Yun ang gusto kong ipunto. Ikaw ay Vice President. Marami mong pera. Pero nakakompromiso ang iyong kalusugan. So, ano ang pipiliin mo doon? Ang pipiliin ko doon, ang pera ko lang sa bulsa ay 10 piso. Simpleng taong namumuhay. Hindi ko kailangan ng pwesto sa gobyerno. Kung ang kalusugan ko naman ay nakakompromiso. Yun ho ang gusto kong ipunto. Sana nakuha niyo po yan, mga mahal kung taga-subaybay. Eto pa, nako. Hindi rin yung na-verbalize niya yung naisip niya, pero yung naisip niya hindi usual So, siguro kailangan meron siyang makausap na mas madunong sa atin. Hindi sa usual sabihin ko na lang strange. Hindi ko alam, kaya kailangan niya may kausap siya na mas madunong pa sa akin. Kasi abogado naman ako, baka ibang field ang kailangan kausap ni Vivi. Mga kaibigan, hindi naman po tayo tanga para hindi marunong umintindi. Ano po ang pagkakaintindi nyo dito ho sa sinasabi ni Senador Pimentel na abogado siya pero hindi siya ang kailangan na tumingin dito. Kailangan na iyong talagang marunong, may donong. Ibig sabihin po nun, ayon po sa aking kung i-analisa po natin ang sinasabi ni Senador Pimentel ay hindi lang niya madiretso napatiknan ito sa marunong na tumitingin kung ang tao ay mayroong ay dumadaan sa depresyon, sakit sa pag-iisip. Yan ang gustong ipunto. Mag-comment kayo kung mali ang public opinion ko. That is my own public opinion na nababasa ko dito kay Senador Pimentel na kailangan na ipatingin ito sa may dunong, sa marunong. Kaya nga sabi nga niya abogado siya, marunong siya, pero hindi niya kayang tingnan yan. Hindi niya kaya
na ika nga po bigyan ng lunas. But kung marunong ho ang tumitingin dito katulad ng mga espesyalista na tumitingin sa mga mayroong dumadaan sa sakit sa pag-iisip, yun ang gustong ipunto ni Senador Pimentel na hindi niya madiretso. Inirespeto ko kahit hindi niya madiretso. Sana naman na Senador Pimentel ay hindi alam kung doon din pupunta yun sa mga sinasabi mo. Diretsuhin mo na kasi. Eto. Of course, family can also help. Saan dapat may close family, friends, relatives kausapin? Or professional, yeah. Sige. Hindi ba yun sa government natin kung bakit na situation na magkailangan ng Vice President at Hindi ako nakatingin ako sa positive, mabuti nga itong Maganda yung payo niya ni Senador Pimentel na makakatulong mo dito ang family, mga mahal kong taga-subaybay. Dahil meron po akong kaibigan at marami na rin po akong na-encounter na may sakit na depression na halos magkaparehas ito ang sintomas itong si Sara Duterte na gumagaling ho. Kailangan kong kausapin at i-counsel. Number one ay yung nakapaligid sa kanya ng mga tao. Dapat laging positive po. But ang problema ho dito, that is Vice President. Ay hindi po maiwasan dito ho. Napunahin lalong-lalo na ho dito sa kinakaharap. Na ika nga po maraming pera na hindi niya ho maipaliwanag. Kaya tang mabuti ho dito kung sa kanya, huwag niya ikompromiso ang kalusugan. Mga mahal kong taga-subaybay. At depende naman sa kanya. Kasi yun ay payong ano lang naman bilang ika nga po simpleng maliit na vlogger, mga kaibigan. Dahil ano na ho ito hindi po natin alam kasi ito po ay kung patuloy at patuloy na ganyan ang takbo ng utak ho ni Sara Duterte na kahit sa harap po ng camera kita nyo hindi mapigilan ang mga dapat hindi niya sabihin. Walang kahit pigilan mo yan, hindi po magpapapigil yan kasi sakit yun Yan po ang sakit na may depression. Sintomas, mga kaibigan. Hindi lang madiretso ni Pimentel. Ngayon kung hindi magpapigil yan, baka hindi wag ho tayo ito is my public opinion. Mga mahal kong taga-subaybay. Hindi ko po sinasabi sa inyo na maniwala kayo. Dahil sa kanyang kapag nagpatuloy ho at grabe ang kanyang galawan, lumala ang kanyang galawan, hindi na ho ito kailangang impeach. Baka magising po tayo, mga mahal kong taga-subaybay, ay kusa ho ito na bumaba sa pisto dahil hindi na po makayanan dala po ng paglala itong kanyang mga galawan, mga mahal kong taga-subaybay. Ganyan po ang mga nakikita natin ng mga sintomas Wala makakapigil sa kanya ng mga sasabihin dahil kahit alam niyang masama. Alam niyang masama yung sinasabi niya pagpugot. Masama yun yung paghukay, masama ho yun. Waring may bumubulong sa kanyang mga ikangay tainga na sige, sabihin mo yan. Kaya nasasabi niya yun. Ganyan din baka may bumulong sa kanya na ika nga po, sige, bumaba ka na sa pisto bilang Vice Presidente. Kaya mga kaibigan, that is my public opinion. Huwag tayo magtaka. Babalikan ko po ang vlog na ito na isang araw ay that is my public opinion. Hindi ko sinasabi na maniwala kayo. Na baka isang araw magising po tayo na ito ay bumaba na sa pisto dahil ang sanhi po ng pagbaba niya sa pisto ay itong pinaliwanag ko na po na ika nga po paglala ng kanyang ika nga po galawan na hindi maganda. Maraming salamat. Pagpalain po tayo lahat. Isang like ko sa video na ito. Diyan po sa comment section. Huwag niyo pong kalimutan magbigay ng anumang public opinion kapag may pagkakataon. Bye-bye. Palakpakan.